Kalaboso sa entrapment operation ng NBI ang mga opisyal ng online media network na Peanut Gallery Media Network o PGMN, kabilang na ang mismong founder at CEO nito na si Franco Mabanta. Kaugnay yan ng umaarangkadang balita ni JM Pineda live. JM? Yes, Ninya, hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa rin dito sa NBI headquarters itong 5 opisyal ng Peanut Gallery Media Network na kahapon nga o kagabi ay nahuli ng NBI kasama na nga dyan ang mismong founder nila na si Franco Mabanta. At kanina nga lang ay dumaan sila sa inquest proceeding through online at inaalam pa natin ngayon kung ano pa yung mga details na mga mangyayari sa NBI, lalo na't ngayon nga ay nandun pa rin sila sa mismong opisina ng OTCD. Alas 8 kagabi nang ikasa ng National Bureau of Investigation ang isang entrapment operation laban sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network. Huli ang founder at CEO ng PGMN na si Franco Mabanta at 4 pang kasama sa pagtanggap umano ng 3 maletang naglalaman ng higit 70 milyong piso. Nagugat ang reklamo sa pangingikil umano ng PGMN sa isang personalidad kapalit ng 300 milyong piso. Hindi na umano ilalabas ng PGMN ang video na nagsasangkot sa nasabing personalidad sa isang flood control anomaly. Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption and other content. So he filed through representative a complaint with the NBI, and upon assessment, we hatched an entrapment operation. Ayon sa NBI, hinati sa 4 na bugso ang hinihingi ng grupo, 75 million pesos o 300 million pesos suma total. Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video kasi merong pinadala una, teaser, kung saan makikita nga na yung complainant is damaging yung kanilang publication. Tinitignan din ng NBI kung may iba pang nabiktima sa umano'y extortion activities ng grupo, kaya sisilipin ang mga na-recover na gadgets sa kanila. Maybe we'll apply for search warrant and cyber warrant. Pero if you are arrested tapos related sa crime yung gadgets, under the law, pwede na namin siyang kuhain as evidence. Mahaharap sa reklamong robbery extortion na may kaugnay sa Cybercrime Prevention Act si Mabanta at mga kasama niya. Tinawag naman ni Mabanta na pag-atake sa media ang paghuli sa kanila. Do you claim that this is an attack on the press? Yes. Do you claim it? On record? I do. Yan, yung freedom of expression, there's always a corresponding responsibility, ano? So, tingnan mo na, sabi ko, I protect freedom of expression, but I will go after criminal activities in relation to the defense that is freedom of expression. Giit pa ng NBI, lihitibo ang operasyon at hindi pa mumulitika lang. Ninya, ayon nga sa NBI, ngayon nga ay ongoing pa rin yung inquest proceedings nitong ng 5 opisyal ng PGMN sa Pasig Prosecutor Office. Through online nga lang yan ginagawa at nandito pa rin sila hanggang ngayon dun sa opisina kung saan sila dinala kagabi. Ninya? Para lang mas malinawan tayo, JM, paano ba nahuli itong si Franco Mabanta at ang kanyang mga kasamahan? Ano ba yung circumstances ng kanyang pagkakahuli? Yes, Ninya, ayon sa impormasyon na nakuha natin sa NBI kahapon nga o kagabi, mga bandang alas 8 ay nag-set up sila ng entrapment operation kung saan ang nangyari nga ay ang subject nila itong si Franco Mabanta o yung mismong CEO nitong PGMN, dahil nga ang nangyari ay meron siyang personalidad na hinihilingan ng pera para hindi i-upload yung isang video na hawak nila online. So part daw yan ng extortion o pangingikil, sabi ni Attorney Matibag. So ang ginawa nila kagabi ay sila mismo yung nakausap ni Franco Mabanta para nga dun sa hinihiling ng grupo. Pero ang nangyari nga medyo
nagkagulo pa o medyo na-delay pa kagabi yung nangyaring operasyon dahil hindi daw muna tinanggap ni Franco Mabanta yung pera. Kaya ang nangyari ay humiwalay sila at pagtapos noon ay ginawa nila. Ang sabi daw kasi ni Franco Mabanta ay meron siyang tauhan na pwedeng tumanggap noon. Ginawa ng mga tauhan ng NBI, doon din nila yung pera at sinundan nila yung mga tauhan na yon at mismong doon din sa unit ni Franco Mabanta nagpunta yung dalawang tauhan na yon. Ninya? So, naibigay doon sa dalawang tauhan na yon, ano? Sa unit mismo ni Franco, etong 300 ba? 350 million? Yes, Ninya, sa sinabi ng NBI kanina, unang banggit kasi na pera ay 350 million. Pero yung final deal na sinabi ng agent, pati na rin nung ni Franco, ay 300 million pesos. Kaya nga suma total niyan ay 75 million kada tranche. Yun yung inihingi niya, kada bugso nung pera ay 75 million pesos. At sa hotel nga daw, mismong yung sa unit, sabi nung mga agent, mismong sa unit ni Franco Mabanta, pumunta yung dalawang binigyan nila ng mga maleta at doon nga nangyari ay nakita nila mismo doon yung subject, which is yun nga yung founder ng PGMN, Ninya. Oo, so doon siya mismo inaresto sa kanyang sariling unit. Tama? Yes, Ninya, gano'n na nga ang nangyari at sabi ng NBI, hindi naman na pumalag itong si Franco Mabanta pero after nung kagabi, nung dinala sila dito, agad nilang tinawagan yung mga abogado at kanina nga, nung hinirap sila sa media, ay kasama na nila yung mismong abogado para nga dumepensa sa kanila. Tinatanong natin sila kanina at kung ano nga ba yung komento nila dito pero sinasabi nga nila na wala silang kasalanan at gaya rin ng mga pahayag na sinabi nila sa social media, wala silang kinalaman sa ganitong transaksyon. Ninya. Paano niya masasabi yon when they are caught, kumbaga, red-handed? Ando na mismo yung pera, nagka-exchange, di ba? Ililipat pa ata sa ibang maleta, di ba? So, how can you deny something like that na nandun na? Mismo sa harapan nila yung pera na binibigay na sa kanila, no? Ng NBI. Yes, Ninya, ang iginigiit nga dito ng PGMN at pati na rin ng ibang mga kritiko, isa daw itong uri ng pamumulitika ng NBI. Pero una na nga rin sinabi ng NBI ni NBI Director Attorney Matibag na ito ay hindi pamumulitika at ito lamang ay nakabase sila doon sa mga ebidensyang nakita nila doon mismo sa pinagpuntahan nilang hotel. Kaya naman ginigit nila na ito ay isa lamang kumbaga, nakabase sila doon sa mga ebidensyang ipinapakita ng mga nakita nila doon sa mismong hotel. Ninya. Oo, kasi ang balita nga natin dyan ay kinuha or kinontak ng office, di ba, nung ating nung politician na binabribe, di ba, yung NBI. Kaya after that sila na ang gumawa nitong entrapment operation, tama? Yes, Ninya, ayon nga doon sa sinabi ng NBI kanina sa press con na yung kongresista na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ang nangyari nga daw ay kinontak niya yung NBI through representative ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang nangyari ay dito nila kinuha yung lead na yon para maimbestigahan itong sinasabi nga nilang bribery o extortion na pangyayari dahil nga dito sa video na sinasabi ng PGMN. Ninya. Oo, meron pa ngang phone call. Pwede ba bang pag-usapan yan or hindi pa? May phone call na narinig natin mismo yung boses nung founder na si Franco Mabanta kausap, yung mga NBI agent kung saan sinasabi niya na dito nyo na ilagay yung pera na yan at meron akong 2 tao, etc. Yung mismong kwento mo. So, merong ganung phone call JM. Sa ngayon niya, hindi pa inilabas ng NBI yung phone call na yun, yung kumakalat sa social media ngayon dahil nga kasama yon sa wiretapping law. Kumbaga, hindi pwedeng ilabas agad. Kaya kanina, tinatry nating humingi ng kopya nun pero hindi rin sila naglabas ng mismong procedure o yung proseso na ginawa nila doon sa paghuli doon sa 5 personalidad ng PGMN dahil nga medyo kumbaga crucial yung mga ebidensya na yon na
pwede rin nila magamit sa korte. And last question, JM, kumusta na ang proseso nitong mga nahuli, no? Franco Mabanta at yung kanyang mga kasamahan? Meron bang bail na naset or na-recommend para sila ay makalaya? Makakalaya kaya sila mamaya? Hindi niya kumakala pa tayo ng impormasyon patungkol sa paglaya nila. Pero sabi ni Attorney Matibag kanina, yung kaso naman ay bailable, yung case na yan. Kaya naman pwedeng-pwede. Pero sa ngayon nga, ongoing pa yung online na inquest proceedings ng Pasig Prosecutor Office. Kaya hinihintay pa natin yung ilang impormasyon kung yung kampo ba ni Lama Banta ay mag-ahain ng piyansa mamaya. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda.